Ilang klase sa silangan ng Visayas at Bicol Region ay nakasuspend na dahil sa autotrap ni Bagyong Ramil. Naasahan na ilang bahagi ng Northern Luzon pa rin, lalo na sa silangan hanggang Southern Luzon, patuloy na makakaranas ng may bugso na ng hangin at kalat-kalat na pag-ulan, at ganun din sa buong kanluran ng Southwestern Luzon at Visayas. Mindanao, gloomy na po at asahan na rin ang kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng monsoon trap ni Bagyong Ramil. Tropical depression pero tropical storm sa kategorya ni Pag-asa JMA, inaasahan o posible pang tumama sa bahagi ng Quigmoto, Catanduanes ngayong araw. Naasahan siguro mga bandang hapon ito o gabi tatama. Pero kung hindi man, maaaring dumaan lamang ito sa baybayin ng Quigmoto hanggang Pandan, Catanduanes. Dahil nanatiling erratic ang forecast track ng mga iba't ibang weather agencies. At binabantayang posibleng tropical wave na dissolve na ito. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 18, 2025. Ang oras sa ating Boss 5 ay maga, alas 11:04 na ng umaga. Unti-unti na pong sumusungit ang panahon natin, pero mas mararamdaman mo na yan sa silangang bahagi ng bansa, especially dito sa bahagi nga po ng Luzon hanggang Southeastern Luzon nga po. Ilang bahagi nga po ng klase ay nakasuspindi na nga at dineclare na nga po yan sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas dahil nga po sa paglapit nga po nitong si Bagyong Ramil, which is kay Japan Meteorological Agency at kay Pag-asa ay nakataas ito as Tropical Storm Ramil. Pero sa ating Tropical Cyclone Sector, sa 1-minute average, nanatiling under Tropical Depression category ang kanyang sustained wind. So inaasahan natin na medyo magkaiba po ang lumalabas na obserbasyon natin. Well, naintindihan natin yan dahil magkaiba po ang computation kapag 1-minute average at 10-minute average po. So, expected natin na medyo least ang computation ng mga iba't ibang weather agencies kasama na ang ating tropical cyclone sector. So, gaya nga po na inasahan natin ay nagtaas na nga po, katataas lang ngayong umaga ng kategory yung ating tropical cyclone sector. So, ngayong araw pa lamang ito na napangalanan sa Tropical Depression Ramil. Pero tropical storm na nga ito kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So para sa kaalaman po ng lahat para sa tumitingin sa aking webpage, ay wag po tayong magtaka kung bakit yung 1-minute average na natiling Tropical Depression category pa lamang ito at hindi pa pumapalo sa pagiging tropical storm. Well, kung titingnan nga po natin para sa ebidensya at pagkaklaro, baka maraming malito, ay kung titingnan ninyo sa ibang data, gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Center, ay naka-tropical depression category pa lamang ito. Ito sa Joint Typhoon Weather Center, kung makikita ninyo, naka-high tropical cyclone system development na ito. Ibig sabihin, tropical depression na yan na maituturing dahil nasa around 60 km per hour na po yung maximum sustained wind yan. So, ibig sabihin lamang yan ay under tropical depression pa lamang po. Pero kung titingnan ninyo kay Pag-asa at JMA, nakataas na yan sa pagiging tropical storm category. Ayan o. So, magkaiba po talaga. Asahan nyo na magkakaiba po ang lumalabas na analysis niyan. So, dahil po yung oras na ginagamit nga po ng JTWC at ni Pag-asa ay magkaiba din po. Kaya asahan magkaiba rin ang lumalabas ng mga data. So, yun po ang malinaw dyan mga folks para hindi po tayo malito. Sa ating Doppler radar imagery, makikita po ang malawakan na ito na may dalang mga ulan na pang po, unti-unti, mga moderate to heavy rain showers na nga po ito. So, select natin ang next rad mode at makikita natin ang malawakan na ito na water droplets. Yan, dito sa buong silangan ng Northern Luzon, kabilang na ang Bicol Region at eastern portion sa Visayas. Ayan, mga kalat-kalat na nga po ng mga pag-ulan ang unti-unti na ninyong nararamdaman dyan. Ingat po, dahil posible na naman po ang mga heavy rain showers sa maghapon at mga pagbaha. Lalo na dito sa bahagi nga po ng Legazpi, Sorsogon
at buong Samar Region at Leyte, which is mas mataas po yung monsoon trap dyan ni Bagyong Ramil nga po. Kaya pag-iingat at paghandaan na lang po natin muli ang mga potential na mga pagbaha at flash floods po. So malinaw po yan at maging dito sa ating infrared ng CIMMS, makita na po natin ang mga cluster na po na mga moderate to some heavy rain showers po ang nakikita natin dito. So maliwanag naman po yan. Mag-iingat na lamang po mga folks at be ready na lamang dahil sa maghapon na naman ang maulan. Patuloy ang pagkulog at pagkilat din base sa ating lightning detection system. Yan, napakalawak po ang mga pagkulog at pagkilat. Kabilang na ang bandang Silangan malapit sa Metro Manila at buong Bicol Region at Eastern Visayas. Normally po yan dahil sa paglapit nga po ng surface trap ni Bagyong Ramil o Tropical Storm Ramil ay nagdudulot ng mga localized thunderstorms. Kung titingnan natin sa ating real-time lightning detection system sa aking webpage, umabot na po sa mahigit 2,578 ang total outer lightning strikes, pero sa inner lightning strikes ay nasa total of 2,366 lightning strikes na po. So nasa 2,578 lightning strikes tayo at inner ay 2,366. So most of 2,366 dito ay mas malapit sa Pilipinas, kasama na ang buong Northern Luzon, east portions ng Northern Luzon hanggang southeastern Luzon at Visayas area. Ayan, yung mga within 20 minutes ago hanggang 40 to 60 minutes ago ay yan ay makikita po sa silangang parte pa rin ng Luzon, southeastern Luzon at eastern Visayas po. May mga aktibo pa rin pagkulog at pagkilat din sa may bandang Babuyan Islands o dun dyan sa may bandang Batanes. Sa Batanes Group of Islands ay mag-iingat po ang lahat dahil sa matitindi po ang cluster ng pagkulog at pagkilat as of 11:10 AM na nga po ngayong umaga. So mag-iingat po dahil napakamalawak po ang ating lightning detection and so far pinakamalapit sa amin sa Caloocan 9 kilometers po. So malamang ay nanggagaling yung 9 kilometers na yan dito nga po sa may bandang Rizal. I-zoom in po natin dahil sobrang dami. Asahan natin medyo malagyan dahil sa sobrang dami ng cluster. So mga 9 kilometer po ang pinakamalapit. Probably meron dito sa may parte ng Obando. Yan. 9 kilometer malapit sa may bandang Mekawayan, Bulacan, which is ang pinakamalapit, or dito sa may bandang Manila Bay na malapit sa Manila Bay ng City of Manila, pagitan ng Malabon. Malamang yan yung 9 kilometer na pinakamalapit na naitala dito sa amin sa Caloocan na na-detect ng aking lightning detection system. Kaya 9 kilometers po yan. So sa dami po na mga pumapasok ngayon ay tuloy-tuloy po ang triangulation ng aking lightning detection system at makikita po yan sa iba't panig ng Luzon hanggang Mindanao. So mag-iingat pong lahat dahil grabe po ang aktibo ng mga pagkulog at pagkilat. Kasabay nga po ng unti-unting pagsungit na ng panahon sa buong Kabikulan at dito sa may bandang Eastern Visayas po. Ingat po ang lahat at sa ating rainfall advisory sa Northern Luzon nakataas ang pag-ulan sa Batanes, kasama na ang Cagayan, yan, Isabela, yan, probably hanggang dyan sa may bandang Nueva Vizcaya, yan, kasama po yan, Aurora, yan. Marami pa rin kababayan tayo na nalilito sa mga rehiyon natin. Ang Aurora Province po ay kabahagi po yan ng Central Luzon ha. So paglilinaw natin yan kasi meron tayong follower na magiging masama ang loob sa inyong lingkod, which is kinokorek lang naman natin siya na o tinatama lang naman natin sa kanya na ang Aurora Region po ay kabilang yan sa bahagi ng Central Luzon, kasama na ang Bulacan, Nueva Ecija, Zambales. Yan, kasama po yan sa parte ng Central Luzon. So dapat isaalang-alang natin dahil para hindi po tayo malito sa mga pupuntahan nating probinsya, kailangan ay una-una malaman muna natin yung mga bahagi ng mga iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Kasi alam ko pinag-aaralan naman natin yan noong nag-aaral tayo. So hopefully hindi naman siguro tayo maaaring magkamali. Maaaring nakakalito lang, minsan ang inyong lingkod nagkakamali rin, nalilito, minsan nababanggit minsan ang imbis na Caraga, nababanggit ko Cagayan. So tinuturo ko yung bandang Caraga sa Mindanao, nababanggit ko Cagayan kasi minsan magkakatunog, so natutwist po yung ating dila. So siguro yung mga manonood natin ay naintindihan naman siguro kapag tayo nagkakamali, pero kino-correct naman agad natin yan. At kapag may nag-correct naman sa inyong lingkod ay ina-appreciate naman natin yan kasi minsan
hindi natin minsan napepek ang ating nasasabi. Pero yung pipilitin mo na tama ka kahit mali, which is hindi naman po katanggap-tanggap yan. Kasi para rin sa magandang impormasyon at hanggat maaari magbibigay tayo ng tamang impormasyon sa mga kababayan natin na hindi pa rin minsan nakakaintindi ng ating report. Kaya nga po maraming nagsasabi ang haba ng aking report sa YouTube. Well, sinadya ko po talaga yan dahil gusto ko po mas nauunawa ng mga kababayan natin, maging yung may mga kababayan tayo na hindi naman talaga natin maiiwasan na mahina ang pangunawa ng iba nating mga kababayan. Kaya kailangan yung ginagawa ko po, minsan talaga mahahaba ang aking report, umaabot ng 1 oras. So noon pa man, sinasabi ko na nga po, kung ayaw nyo po ng mahabang report, pwede naman po kayo sa mga ibang weather vlogger. Pero kung gusto nyo po ng mas pinakadetalye at mas precise na report, kaya lang mahaba po yung oras, pwede nyo pong sundan ng aking YouTube channel sa Pimo Weather page po. Sa mga gustong makakuha ng mas detalyadong report. Kaya lang talaga hindi maiiwasan, mahaba talaga ang aking report, umaabot talaga ng 1 oras pa o minsan mas mahaba pa. Kaya mababa o halos wala tayong kinikita dyan kasi hindi tayo sumusunod sa pinaka monetary pattern ng YouTube kasi may mga requirement yan, di ba? Minsan maikli lang para mabilis yung engagement. Pero hindi naman po kasi pakay ng inyong lingkod na kumita. Ang pakay ko lamang po ay bukod sa hobby natin talaga ito ay makapaghatid ako ng mas detalyado pong report para sa ating mga kababayan. So again po sa mga kababayan natin na nagiging masamang loob kapag kinokorek po kayo, ako po kaya naman tumanggap ng maayos na constructive criticism. Siyempre, maayos po yung criticism na gagawin ninyo. Ngayon, siyempre, may mga rules po ako sa Facebook page na kailangan kapag nagki-criticize tayo, at least constructive criticism tayo. So, kapag tayo naman ay pumupuna sa ating mga follower at tinatama natin, sana wag naman sana tayong maging masama ang loob. Kasi, yun din naman kasi ang makakatulong at kung i-research nyo po yan sa Google at ganun din naman po ang lumalabas. So, para sa kalaman po ng isa nating follower dyan na naging masama ang loob sa inyong lingkod na tila nagagalit dahil sinabi niya kasi hindi daw binanggit ni Pag-asa na kabilang daw ang Central Luzon sa maapektuhan ng bagyo. Pero actually nga po, kung titingnan nyo po sa forecast track natin ay tatamaan kasi dito ang Aurora region which is sakop po yan ng Central Luzon. Ayan, bago tayo mag-report para may paliwanag natin lalo na dun sa kababayan natin na maikli lamang ang pasensya. Ayan po. Oh. So kung titingnan po, ito po yung forecast track ni Pag-asa. Ayan oh. At ito naman yung kay Japan Meteorological Agency. Yan. So kung mapapansin niyo sa Aurora region po, tatama ito sa may bandang Dipakulaw, Aurora. Ayan, malapit pa nga sa Balero. So, malinaw naman po na sa Aurora region po tatama ang bagyong si Ramil. Kaya bumaba man yan o kaya tumaas, Central Luzon po ang unang tatamaan yan. So, ang Aurora region po, ito po yan ang sakop niyan. Yan, ito po yung sakop niyan ha. Yan, i-drawing natin para magbigay tayo ng tamang kaalaman ng tama sa ating mga kababayan. Yan. Ang Zambales, yan, kasama na ang Zambales dyan, yan, sakop po yan, pati ang Bulacan, yan ha, dinodrawing na natin, yan, yung area na yan ay parte po yan ng Central Luzon. So, Central Luzon po yan. So, yung pagtama dito ni Bagyong Ramil, bukas pa po yan, ng bandang umaga siguro o bago magtanghali, depende sa movement speed niya, ay Central Luzon po talaga unang tatamaan niya. Kasi tatama kasi siya sa may bandang Dipakulaw, Aurora. So, tumaas man yan, trajectory man yan, o kung magkasiguran pa yan, halimbawa lang kung magkakasiguran Aurora yan, pahagi pa rin yan ng Central Luzon. Kung mas mababa naman, kung sakaling dito siya sa may bandang mababa, maggagabal doon ito, dito ay damay pa rin ang Aurora region o sakop pa rin yan ng Central Luzon sa may sakop po ng Aurora. Wag lang lalagpas dito sa
boundary nito ng Infanta, Quezon. Dahil hindi na po yan Central Luzon. Bahagi na yan ng Quezon Province po kasi. So, o ng Calabarzon. So, yun po ang malinaw dyan mga folks. Tinatama lamang po natin para makapagbibigay tayo ng tamang impormasyon. So, sana po ay wag po sasama ang ating loob kapag po tayo ay tinatama. Para din naman po sa inyo yan, para kapag kayo ay nagkukwento sa inyong mga kakilala o kaibigan, ay hindi po nami-mislead ang inyong mga kukwentuhan at hindi kayo masabihan na fake news. So, yun po ha. So, balik na po tayo sa ating report. At bukod sa mga pagkulog at pagkidlat, nakataas nga po ang mga pagkulog at pagkidlat ngayon. Asahan din ang rainfall advisory sa buong Batanes Group of Island. Binanggitan natin yan kabilang na ang Aurora region nga po. Hanggang Dingala na yan ha. Within 1 to 2 hours po ang persisting ng forecast niyan. So maaaring magbago yan after 2 to 3 hours. Abang-abang na lamang sa mga advisories. Sa bahagi naman ng Mindanao area ay dahil po sa monsoon trough, well, sumasama na rin ang panahon ninyo dyan. Mula Zamboanga Peninsula hanggang dyan nga po sa may bandang Caraga area or eastern sections ng Mindanao, asahan natin ay magiging maulan yan. So mula Zamboanga na yan, hanggang dito na yan sa may bandang Agusan del Sur, Agusan del Norte, kabilang na ang parte nga po ng Caraga area, most of eastern sections ng Davao Oriental po. So, ingat na lamang po dahil kalat-kalat po ang pagkaulan dyan o pag-ulan. Naka-persist din ito 1 to 2 hours period. So, bantay-bantay na lamang sa mga susunod na advisories after 2 to 3 hour period sa forecast ninyo sa nabanggit natin sa Northern Luzon at Mindanao. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at overcast nga po. Medyo nagwiwindi na rin dito sa amin sa Caloocan. So, medyo nararamdaman na natin yung presensya ni Ramil. At sa ating forecast and storm prediction nga po, nakataas po sa 30% daw ang uulanin dito sa Metro Manila. Pero mukhang mataas ang probably ng isolated rain showers natin. Mas malakas na po ang chance na pag-ulan natin sa Metro Manila probably bukas, which is apektado na tayo malamang ni Ramil niyan pagka landfall dito sa may bandang Central Luzon sa Aurora nitong si Ramil bukas sigurado ng umaga yan o bago magtanghalian. Sa lowest temperature na naitala ng weather station kininang 5:45 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius, flat po ito. Kahapon pinaka-highest na sa amin 32.7 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 1:59 PM po. Ibig sabihin, medyo mataas ang aming heat index at 44.7 degrees Celsius. Ang aming init pandama despite na very gloomy at halos mahina ang UV index namin sa Caloocan. So kung titingnan natin ang forecast, asahan natin mababa ang magiging heat index forecast natin dahil napaka-gloomy na po ang ilang parte ng buong bahagi ng Northern Luzon o Visayas, kaya hindi muna tayo magre-report sa heat index. Asahan natin mababa po ang ating magiging heat index niyan. Sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Lawag sa may 35.5 degrees Celsius na alinsangan. Yan, yung air temperature mataas sa 35.5 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa Baguio, 18 degrees Celsius po ang pinakamababa. At sa ulan naman ay 21 millimeters ang total rainfall dyan sa may Balay-Balay, Bukidnon. Kahapon sa Caloocan, naka 8.4 millimeters nga po kami. So in 7 days, nakaka 17.7 millimeters kami. Medyo below average rainfall kami, pero nadagdagan po ang October rainfall namin total at 162.9 millimeters po. Difference na lamang 494 para umabot ang October average rainfall namin na 256.9 millimeters. At magre-report din tayo sa lagay ng ating volcanic thermal alert status dahil nakataas po si Taal at Pinatubo sa thermal anomaly low, although mababa ito. Tingnan po natin at nag-update na tayo ng ating bagong volcanic warnings dahil nag-update po ng website at data source itong si Feebox. Kaya binago natin para sa tamang pagkuha ng impormasyon. At mula nga po sa kay Taal Volcano at Canlaon, titingnan po natin yung status ni Taal. Well, merong recorded na 6 volcanic earthquakes po. Merong 1 continuous tremor daw na na-detect as of 11:46 kagabi. Nung isang araw po, nung October 17 pa pala ito. So, kahapon po, ng 11:46 PM. So, ibig sabihin kagabi. Yan, may 6 na volcanic earthquakes at mababa lang ang SO2 emission, 312 tons a day po since October 16 yung record niya.
So mababa lamang ang alert status niya, may mga ilan lamang na mga pagyanig na volcanic earthquakes. So yung nakarang araw nagkaroon ng phreatic pero hindi ko maintindihan bakit hindi ini-report dito ni PBOX. So wala tayong idea. Sa Bulusan, merong recorded na 2 volcanic earthquakes. So medyo aktibo siya ng konti. Yan, pero obscured naman daw siya. So mababa lamang yung kanyang alert level. Nagkakaroon lamang ng mga mahihinang volcanic earthquakes. So wag pong baliwalain yan. Si Mayon, mukhang kalmado si Mayon ngayon. Kay Canlaon naman, double check natin. Ito, aggressive din ito. Nakataas sa alert number 2. So 13 volcanic earthquakes po. At medyo mas mataas ang SO2 emission niya. 2,346 tons a day po yan since kahapon. So ito, medyo aggressive din si Canlaon po. So si Canlaon ang mas aggressive at si Taal Volcano po ang sa ngayon ang mas agresibo na ngayon na bulkan sa ngayon. Yan. So patuloy ang pamamaga nito ni Taal. So ingat na lamang po mga folks at yung kanyang thermal anomaly mababa naman. At since mababa naman po ito ay ngayong araw ay mababa lang 7 megawatts lang naman. Kay Mount Pinatubo mababa rin, malamang detected lamang yan ng thermal anomaly o yung medyo mataas na temperatura po. Yung heat signature niya siguro. Yan. So titingnan natin dito sa pinakabunganga ni Taal, mataas ang fire detection centroid na mayroong at least 309.8 Kelvin. So medyo may mataas na temperatura o fire detection sa paligid o sa bunganga ni Taal Volcano. So medyo alisto na lamang po tayo. Although sa ating volcanic cloud imagery naman ay wala namang nakikitaan na anomaly o mataas na plume o dust ang nadetect ng CIMMS. So wala namang masyadong anomaly na nadetect sa ngayon. So medyo normal naman na maituturing despite na may mga volcanic earthquakes. So wala dapat ikabahala. Pero laging bantayan ang behavior ng dalawang bulkan na ito dahil napaka-unrest pa rin nila kahit papaano. At sa ibang bahagi naman ay patuloy ang space weather status natin. As of 10:42 AM, nakataas sa KP index of 4 gaya ng ating report nung nakarang araw. Mataas ang active warning nito. So expected ang 65 degrees geomagnetic latitude po. May mga weak fluctuations ito. Although mababa ang KP index forecast ngayong araw hanggang sa susunod na 2 araw. So yung possible radio blackout pa rin niya medyo mataas dahil nga po medyo nakatutok sa atin yung dalawang regions nung AR 4246 at 4248. Yan. So maaaring mag-decrease yung probability daw niyan starting October 19 to 20 po. So starting bukas siguro hanggang Lunes. Once na lumayo na yung facing ng AR 4246, mas malayos po yan sa western limb. Ibig sabihin yung hindi na siya o halos patalikod na siya na hindi na siya nakaharap masyado sa Earth. So yun po yung mas malinaw na paliwanag dyan. At yung bursting around 1 o'clock. At may mga regions po na may coronal hole. Ayan. Medyo mataas ang coronal hole. Mataas. Pero normal naman yung solar wind. At yung sunspot ang nakatutok sa atin sa Earth ay ang AR 4252. Sunspot number natin o daily sunspot 120, bahagya po, medyo mataas ng konti, kaya manatiling yung forecast natin maglalaro sa unsettled na geomagnetic activity. Tuloy-tuloy pa rin ang X-ray flux, at least mga minor to moderate, M1.1 lang ang sa ngayon ang pinakamataas na naglalaro. So naglalaro sa bandang R1 ang ating X-ray flux at unsettled lamang ang ating geomagnetic field. Kaya medyo nadidistort ang ating magnetosphere. So normally, yung high frequency conditions manatiling mababa between 40 to 80 meters po. Wala namang mataas na propagation of the absorption at bumababa rin yung propagation ng kanyang o descending na po yung mataas na stereo A ng radial velocity. Dahil medyo papalayo na nga po yung facing nung tinutukoy natin kanina na sunspots. Yan, yung sunspot na yon, ito nga po yung sunod-sunod na AR 4250 at 42 nakalimutan ko na yung isa. Yon, 42 sana yun? Nakalimutan ko yung isa. AR 4248, ayun. So yung AR 4248. So bababa yan starting daw bukas habang yung AR 4226 nga po 4246 ay medyo mas layo na siya o hindi na siya halos totally nakatutok sa Earth. So, yun po ang pinaka-paliwanag dyan mga folks.
Sa ating outside humidity, 79% po, medyo mataas ang concentration, tumaas ito ng 3% since last hour. Atmospheric pressure natin, medyo nadedetect na po yung presensya ni Ramil, bumababa na po sa 1,006 hectopascals and steady ito since last hour. Pa-minimum low pa lang po yung ating high tide and low tide status, pero dahil nga po nandyan nasa silangan ng parte ng bansa natin si Ramil, totally mataas po ang alon dyan sa buong eastern sections at northern part ng Luzon. So totally bawal po muna pumalaot sa mga kababayan natin dyan. Sa kanluran naman pwede, kaya lang malakas po ang hatak ng ating southwesterlies dahil sa monsoon trough ni Ramil. Ingat na lamang po sa mga gale force winds na magiging paghatak nito ni Ramil. Wala namang naasahan tayo na mataas na alon dyan sa may bandang kanluran o west portions ng Mindanao at west portions ng Visayas. Yan, hanggang bandang Palawan siguro. Ang mataas lang na alon natin sa halos buong silangan ng bansa dahil yung presensya nga po ni Ramil ay nandyan na nga po sa may bandang southeastern Luzon. So maliwanag yung mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM at lulubog po ito mamayang 5:34 PM. At sa ating waning crescent, 11% illuminated na lamang po. Palubog pa lamang po ito at elevation 55 degrees. So lulubog pa lamang o palubog pa lamang po ito mamayang 3:33 PM at bukas na ng madaling araw, 3:50 AM naman ito magmo-moonrise. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, well, asahan natin may mga localized thunderstorms pa rin tayo, possible hanggang bukas, lalo na at magiging maulan na tayo bukas ng Sunday dahil po sa tatawid nga po mula dito sa may bandang Central Luzon itong si Bagyong Ramil o Tropical Storm Ramil nga po na itinaas ni Pag-asa na 90% chance ang rain natin at ngayon naman ay 65 to 70% ang chance na pag-ulan natin ngayong araw. So, maglalaro po yan sa very gloomy at localized thunderstorms. So, prepare na lamang ng mga payong at ingat sa mga pagkulog at pagkidlat. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 27 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. Sa local weather advisory naman, care of Pag-asa sa data feed, although late na ito, madaling araw na mataan ang sentro ni Ramil, Tropical Storm Ramil sa layong 315 km east of Juban, Sorsogon na. Ngayon, mga 155 na lamang, mga around 155 km na lamang ang layo niyan mula sa may bandang Catanduanes. So, kaninang madaling araw na mataan ni Pag-asa, 315 km east of Juban, Sorsogon ito. Yun yung reference point nila na may maximum sustained wind of 65 km per hour malapit sa gitna at buksong umaabot ng 80 km per hour. Pero sa 1-minute average ay nanatiling mababa pa rin yung 10-minute average niyan. Pero kung susundin natin yung 1-minute average, almost tropical storm na lang ito. 5 km na lamang ang kulang para pumalo sa range ng pagiging tropical storm category. Yan po. So malinaw yan mga folks. At diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito ang makapal na kaulapan na ito na magdadala ng malawakang ulan sa halos buong Eastern Visayas at Central Visayas dahil nga po sa presensya ni Bagyong Ramil, Tropical Storm Ramil. Asahan po natin ang moderate to heavy rain shower sa halos buong Eastern Samar at Leyte, kabilang na ang central ng Cebu, Bohol at rest ng Panay Island, Negros Region, hanggang dyan sa ibang bandang northern part na ng Mindanao. Southeastern Luzon naman ang halos buong Bicol Region dahil nga po nakataas nga po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang most of Bicol Region. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman ang bahagi ng Catanduanes, ilang bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte at bandang Polillo Islands. Nakataas po dyan ang ilang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ayon kay Pag-asa. So nakataas po dyan ang Polillo Islands, Camarines Norte, ilang parte ng Camarines Sur at Catanduanes at rest ng Bicol Region ay nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Hanggang bandang Quezon Province lamang po hindi isinama ang bandang Laguna. So most of Northern Luzon na ay nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 daw. Ayon yan sa data PD Pag-asa. So dahil po nakataas yan, asahan ang maulang panahon at suspendido na nga ang ilang klase sa ibang parte nga po ng Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa sama ng panahon, kabilang na ang buong Camarines Norte. Ayan, hanggang Camarines Sur na po yan, buong bahagi ng Legazpi at Sorsogon. Ingat po sa pagbaha. Quezon Province, ilang bahagi ng Calabarzon. Umaabot din sa babandang Laguna, San Pablo, ilang parte ng Pila at Luisiana. Yan, umaabot din sa bandang Santa Maria yung malawakang ulan at Rizal na kung saan malapit na sa bandang Metro Manila.
Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po, lalo na dyan sa bahagi nga po ng bandang Quezon Province, at ang cluster po ng mga heavy rain showers dyan, lalo na sa bahagi nga po ng Infanta Quezon, pataos na po yan ng bandang Baler Aurora, hanggang dyan sa may bandang Dimnalungan at Kasiguran Aurora nga po. Maulap na rin ang buong bahagi ng extreme northeast Luzon, hanggang dyan sa may bandang dulo nga po ng Santa Ana, Cagayan. Asahan po ang very gloomy na panahon at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bagamat medyo moderate pa o katamtaman ang nalalabi sa kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, kabilang ng Abra, Apayao, yan, ibang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, hanggang Nueva Vizcaya, Ormoc o Pangasinan, medyo katamtaman pa ang panahon ninyo dyan. Pero hindi na mawawala ang mga pagkulog at pagkilat. Malawakan nga po ang mga pagkulog at pagkilat natin dyan. Kabilang na ang bandang San Jose, sa Nueva Ecija, Tarlac, o Central Luzon, kasama na ilang bahagi nga po ng Cabanatuan, Zambales, yan. Very gloomy rin tayo dyan at expected ang mga localized thunderstorms. Angeles, Pampanga hanggang Gapan, papasok na yun ang bandang Bulacan. Kasama na ang Baliwag, Malolos, Plaridel, hanggang San Jose del Monte. Rest ng buong NCR, very gloomy po tayo. So hindi mawawala ang mga localized thunderstorms po dahil nakakaranas ng mga pag-ulan din sa may bandang Antipolo. So expected na ang mga kalat-kalat din ng pag-ulan sa buong bahagi ng Metro Manila. Highest concentration po mula dito nga po sa Valenzuela, Quezon City. So kasama ang Caloocan at ang bahagi ng City of Manila. At mula naman sa may bandang pagitan ng Pasig o Taguig, pababa ng hanggang Imus, Cavite, yan, Muntinlupa, kasama na. At Dasmariñas ay makakaranas ng very gloomy rin ng panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan. And rest ng Calabarzon, kasama na ang buong Laguna, mula Calamba na yan hanggang San Pablo, at mula dito sa may bandang Batangas naman, mula dito sa may bandang Magallanes, Tagaytay, Nasugbu, hanggang dyan na yan sa dulong-dulo ng Taytay at Tingloy hanggang Lobo, yan, sakop yan, pagitan na ng Laguna or Quezon Province. Magiging very gloomy po tayo at kalat-kalat po ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog and rest of South Luzon. Damay na ang numero pa sa mga karanas ng kalat-kalat ng mga ilang moderate to heavy rain showers. Ingat na lamang sa mga biglaang flash floods just in case. So damay na maging sa bahagi nga po ng West Philippine Sea natin sa may bandang Kalayaan, Group of Islands. Nakakaranas din kayo ng maulan na panahon dyan dahil yung surface trap ay nahahatak nitong si Bagyong Ramil nga po. So nabanggitan natin ang buong Visayas na magiging maulan tayo, moderate to heavy rain. Asahan po ang mga pagbaha. Ingat na lamang po kabilang na sa mga nililindol sa paligid po ng Bogo, Cebu. So be ready po dahil sa mga nakaraang pagyanig at tuloy-tuloy po yung aftershocks, baka magkaroon tayo ng biglaang magkaroon tayo ng mga pagguho ng lupa. So be ready na lamang po. Kung maaari, kung may mga malabundukin sa paligid ninyo sa bandang Daan Bantayan o Bogo, layo-layo na lamang po muna para iwas disgrasya dahil hindi pa nakaka-move on ng tuluyan ang mga kababayan natin sa Bogo, Cebu. Sa Mindanao naman, dahil overcast and gloomy tayo, so very gloomy rin ang buong Zamboanga Peninsula hanggang Calabarzon area or sa pagitan ng Barm area at Davao Region. Kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, although mas katamtaman ang panahon dito sa parte nga po ng Sorsogon, ay asahan natin ang maulan pa rin o kalat-kalat na pag-ulan mula North Cotabato hanggang dyan sa may bandang Sultan Kudarat, General Santos at ilang bahagi sa Davao Oriental maging sa dulo ng Sarangani. Mula sa City of Davao and rest ng Davao del Norte at Davao de Oro, magiging maulap po kayo dyan, so hindi mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon hanggang dyan sa buong eastern part ng Mindanao na kung saan ang buong Caraga area kasama na ang Agusan del Norte and rest ng Northern Mindanao mula Misamis Oriental hanggang dito nga po sa may Butuan, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na may medyo bugso ng hangin dahil nga po sa inflow ng monsoon track. At mula Agusan del Sur at Surigao del Sur, magiging maulap din at maulan, kabilang na ang eastern portions nga po ng Bislig kasama ng Hinatuan at Sorsogon area. Bandang Davao de Oro sa bandang Compostela Valley. Yun. So hanggang Sorsogon nga po yan, ine-extend hanggang dito sa may bandang Compostela Valley na mas gloomy at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. So malinaw po yan ha, bagamat medyo moderate po ang halos buong sentral ng Mindanao mula Bukidnon hanggang dito sa North Cotabato area at Lanao del Sur.
ingat na lamang dahil may mga forecast pa rin kayo ng uulanin dyan. Dahil kung sisilipin natin ang rainfall and mean sea level forecast, ay makikita po ang malawakang ulan sa most of Eastern Luzon, Southern Luzon at buong Central Visayas at West portions, kabilang na ang Palawan area. Then makikita nyo po ang pattern ng monsoon trough na nahahatak ni Bagyong Ramil nga po, Tropical Storm Ramil. Yung inflow dito ng Southwest Philippines medyo mahahatak nga po niya. At dahil po dyan mag-accumulate ang water vapor na dala-dala nito na magdadala ng malawakang pag-ulan nga po sa binanggit natin sa Southeastern Luzon, kabilang na ang buong Visayas at East at Northern Mindanao. Magiging mag-gloomy rin ang Metro Manila, kabilang na kasama na ang Calabarzon area, so hindi mawawala ang mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan dahil nararamdaman na natin ang bugso ng hangin dito sa Metro Manila. Mamaya namang hapon, mga alas 2 o'clock PM onwards, so ayun na po, patuloy pa rin tayo magiging maulan at dito mas grabe na ang magiging pag-ulan sa buong Kabikulan at east portions ng Luzon. Yan, magiging malawakan na rin ang pag-ulan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang bukas po yan, hanggang mamayang gabi. So madadamay na unti-unti ang Metro Manila yan. Pagsapit po yan siguro ng madaling araw hanggang bukas na kung saan ay tatawirin nga po. Unang tatamaan ni Bagyong Ramil ang Aurora region po yan. So asahan natin ang sa kinabukasan sa maghapon magiging maulan po ang halos buong Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon dahil po sa presensya ni Ramil. So asahan nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang halos buong Northern Luzon. Maaring idamay na bukas ang Metro Manila kung hindi man ngayong araw o mamayang gabi, kabilang na ang Southern Luzon area. So be ready na lamang. Pero at least hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang maring itaas ni pag-asa dito under Tropical Storm category na si Ramil. So be ready sa mga possible na mga flash floods po ha, na may mga kasamang mga posibilidad pa rin ng mga pagkulog at pagkidlat, kabilang nito sa may bandang kanluran nga po ng Luzon at Metro Manila. Okay, diretso na agad tayo sa computer-generated tropical cyclone sector. Mapapansin nyo po sa 1-minute average at 10-minute average, under tropical depression category pa rin siya dahil hindi pa rin siya pumapalo sa at least 65 km per hour ang kanyang 1-minute at 10-minute average nito. Kaya nga po sinasabi natin, mas ahead po ang forecast ngayon or analysis ni Japan Meteorological Agency at Pag-asa dahil ahead po ng 8 oras. So expected po sa 8 oras, kung idadagdag po ninyo dito sa 1-minute average, kapareho na rin yan ng lalabas na tropical storm category po. Yung oras po ang nagdi-differ niyan, kaya wag po tayong malilito. At as of 11:45 AM, ngayong tanghali na, ang central air pressure na ngayon ni tropical depression sa aking tropical cyclone sector or tropical storm category under Pag-asa ay nasa 1,002 hectopascals na po ito at kanyang maximum sustained wind, almost tropical storm na rin siya dahil 61 km per hour ang bugso nito at bugsong umaabot ng 80 km per hour. Kung titingnan nyo kay Pag-asa, ahead siya ng 8 oras, kaya 65 km per hour po yan, yung maximum sustained wind kay Pag-asa, at more than 84 o 86 km per hour po yung bugso niyan. Ganyan po ang simplest computation niyan, para hindi po tayo malilito. So kumikilos po ito, pahilagang kanluran sa bilis na 22 km an hour, so medyo mabilis na siya ha. At sa ngayon, ang kasalukuyang lokasyon ni Bagyong Ramil, mukhang masyado yatang mababa yung trajectory niya. Pero kanina ay ang layo nito mula sa Virac Catanduanes ay nasa layong 135 km na lamang. 135 km east ng Virac Catanduanes po yan. So baka magkakaroon ito ng jolting kasi medyo unusual yung galaw niya dito. Baka mag-jolting yan. So baka bababa lang dito yan at magkakatanduanes yan eh. Dediretso yan pa Catanduanes. So dalawa po ang magiging senaryo niyan. Pwede kasing maglandfall yan sa Gigmoto or dito lang magdadaan lamang o mag-skirting sa baybayin lamang ng Viga o Pandan, Catanduanes lang. So malinaw yan mga folks. At makikita natin medyo erratic ito. So hintayin natin na mag-jolt yan. Pero sa kanyang tropical cyclone track combination, makikita po natin, lumabas na nga po yung ikatlong tropical cyclone forecast ng Joint Typhoon Weather Center. Kung mapapansin natin dito, halos magkatugma sila ng Joint Typhoon Weather Center na tatama or lilihis ng konti sa may bandang Catanduanes. Dito sa data feed ni Pag-asa, mas bumaba po yung kanyang trajectory. So mukhang tatama ito sa may bandang Bato. Maglalandfall ito sa bandang Bato, Catanduanes.
halos magbibira Catanduanes na ito. At kay Joint Typhoon Weather Center naman ay dadaan lang ito sa karagatan ng San Andres Bay, then maglalandfall ito sa area ng Sangay or Presentacion. Yan, o Sangay or bandang Lagonoy siguro. Dito, pagitan ng Lagonoy or Presentacion, sakop po yan ng Camarines Sur. Ayan o, sakop yan ng Camarines Sur. Yan, maglalandfall dyan. Kung masusunod po yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. Pero kung kay Pag-asa ang pagbabasihan, ay maglalandfall po ito mga bandang hapon o gabi na, mga bago mag alas 8 siguro, estimated ahead of time, dito sa may bandang Bato, Catanduanes. Unang magiging landfall niya. And then, magiging second landfall niya ang isla. Anong isla ito? Isla ng Daraga. Yan, isla ng Daraga or Labuy Island. Yan, hindi sa akin familiar yung Labuy Island na yan. Double check natin kung Labuy Island ba yan. Lahoy Island pala. So, Lahoy Island ang magiging second landfall niya. And then bukas nga daw ng umaga, nasa baybay na ito ng Polillo Islands. Yan, si Ramil. Bukas ng umaga. So probably mga bandang tanghali na siguro o bandang hapon, maglalandfall ito dito sa may bandang San Luis or sakop ng Baler Aurora. Just in case po. Kung susundin naman kay Joint Typhoon Weather Center, mga bukas po ng hapon din siguro o tanghali, sa Dingala naman ang tumbok nito. So, mapapansin nyo po, magkakaiba pa at very erratic pa yung forecast ng tatlong weather agencies. Hindi pa masyado totally magkakapareho sila ng forecast track. Samantala, kay Japan Meteorological Agency, dadaan lang ito ng baybayin ng Catanduanes dito sa pagitan ng Viga at Pandan, Catanduanes. Wala itong nakikitaan na maglalandfall mamayang gabi. Yan, walang nakikitaan mga mamayang gabi ay tatama ng Catanduanes. Ayon yan sa forecast track ng Japan Meteorological Agency. Kung double check natin sa forecast error, ganun din ang pinapakita niya. Walang nagiging landfall sa Catanduanes. Tapos, ang second landfall daw niya bandang Dibaculao, Aurora region. So, ito yung forecast track ni Japan Meteorological Agency. Ayan po. So, very erratic pa po yung forecast track ng tatlong weather agencies. Kaya asahan natin magbabago pa yan at posible pang magdaos-dos pa ng husto yan dito sa may bandang Bicol region po anytime. So, considering ang cone of uncertainty yan, kung susundin natin yung forecast track ni Pag-asa sa data feed, malawak pa talaga ang kanyang cone of uncertainty. Pwede pang dumaos-dos yan sa may bandang Camarines Sur nga po, pwedeng mag-Sorsogon yan, or pwedeng mag-Albay pa yan, kapag ka masyadong dumaos-dos pa siya. Kung mas tumaas naman, ay magiging katulad siguro yan ni Japan Meteorological Agency. So, malayo o malawak pa ang kanyang cone of uncertainty. Kaya Japan Meteorological Agency, pasok pa rin naman sa malawak ang cone of uncertainty nito. Yan, pero dito lamang yan sa may bandang Catanduanes at Polillo Islands ang cone of uncertainty. So, medyo malayo yung kanyang forecast cone. At sa Joint Typhoon Weather Center, sobrang lawak ng kanyang uncertainty of cone, no? Napakalawak. So, ibig sabihin lang nito, napaka-erratic pa ng galaw nitong si Ramil. No? Iba-iba pa ng cone of uncertainty. Sako po ang buong Bisaya, so kay Joint Typhoon Weather Center. So, dumaos-dos man yan o tumaas, okay lamang po yan. Dahil pasok pa naman yan sa cone of uncertainty. Yan ang dapat intindihin ng mga kababayan natin. So, malinaw lamang dito mas bababa ng konti yung track niya. Kay Pag-asa kasi ay magkakandanduanis muna ito. Pero kay Joint Typhoon Weather Center, dadaan lang ito sa baybayin ng San Andres. Yan. Or bandang Bira, Catanduanes sa baybayin. And then, maglalandfall ito dito sa pagitan nga po ng Presentacion o Lagonoy, sakop ng Camarines Sur po yan. Yan, malinaw po yan mga folks ha. Hindi pa talaga pare-pareho yung forecast track niya. Mapapansin ninyo, wala pang forecast track ang DeepMind, pero sa website nito, meron pa siyang analysis ng kanyang ensemble forecast. So, wala pa siyang pinaka-ensemble. Yan, kung titingnan natin si DeepMind dito sa aking data feed, wala pa siyang data feed si DeepMind. Kaya, ang aktibo pa lamang sa ngayon ng forecast track ay yung tatlong official weather agencies natin mula kay Japan Meteorological Agency, Pag-asa at Joint
Typhoon Weather Center na pare-parehong hindi pa talaga magkakatugma ang kanilang forecast. Medyo iba-iba pa talaga yung forecast track nila, yan oh. Iba-iba. So asahan po natin na magpapabago-bago pa ang forecast track niyan. Maring mag-assimilate o assimilate, pasok pa yan sa cone of uncertainty, kaya walang magiging problema. Sa forecast ensemble ay mapapansin natin napakalawak pa talaga ng erratic condition ng ensemble forecast. So pagitan dito sa may bandang Bicol region ay dadaan itong si Bagyong Ramil nga po. Kaya wag na po tayo magtataka kung may magsasabi na mas bumaba yung track niya. Okay lamang po yan dahil ay nasusunod pa rin naman ang ipinapakita ng tatlong weather agencies po. Kung bababa man yan, malamang magkakamarinis sur itong si Ramil. Kung hindi naman magbago, magkakatanduanis pa rin siya malapit sa Birak, dito sa sakop ng bandang Bato. Katanduanis maglalandfall yan siguro. Yun nga po, mamayang gabi maglalandfall ito dyan. At kay Japan Meteorological Agency ay halos dadaan lamang siya sa baybayin ng Biga or ng Pandan, Catanduanes. Walang landfall na ipinapakita. So makikita natin ang tatlong magkakaiba na senaryo na magiging kilos ni Ramil para maliwanag po sa ating lahat yan. Kailan ito tatawid ng Luzon? Inaasahan nga po kinabukasan po ng linggo ng bandang gabi, hapon o gabi siguro, ay kung susundin natin si Pag-asa ay nandito yan sa karagatan ng San Fernando, La Union. Bukas na ito ng hapon o bandang gabi na po. Nasa karagatan na yan ng San Fernando, La Union. Halos pareho sila ni Japan Meteorological Agency na dyan sa may bandang San Fernando, La Union, sa karagatan ng kanluran ng West Philippine Sea, tatagos itong si Ramil. Kung si Joint Typhoon Weather Center naman ang susundan natin, inaasang nasa karagatan na ito ng Santo Tomas o Agoo. Sakop na po ito ng bandang either ng Dagupan na, sakop na siguro. Ay hindi, sakop na ito ng La Union. Halos pagitan ito ng Pangasinan at La Union. So either man mag-season ito o mag-Santo Tomas, kung sa Santo Tomas ito lalabas, malamang ay sakop ito ng La Union, sa karagatan ng La Union pa rin. Pero mas mababa po ang kanyang trajectory po. Dahil halos Pangasinan po ang pinaka-exit point niya. So, yan po yung makikita natin. Ito po yung tatlong forecast track po ha. So, hindi magkakapareho yan. So, expected magpapabago-bago pa ang mga forecast track niyan anytime. Yung forecast ensemble, pinakita ko na nga po sa inyo, malawak pa rin ang cone of uncertainty niya at very erratic pa ang forecast din niya. So, ito po yung actual na satellite imagery niya. Napaka-broad ng kanyang low-level convection. Although yung kanyang vertical wind shear sa kanya sa timog silangan ay tuloy-tuloy pa rin, kaya medyo bumibilis yung pagkilos niya at medyo hirap pa yung kanyang paglakas habang lumalapit nga po ito sa may bandang Bicol region nga po, southeastern ng Luzon. Well, kung titingnan naman natin sa ating Spaghettios models o tropical cyclone intensity forecast, may pagkakataon pa itong maging severe tropical storm, pero malamang nakalabas na yun ng Philippine Area of Responsibility kasi base rito mga 3 days o within 3 days po ay posible pa itong mag-severe tropical storm. Pero dahil mga within 2 days ay e-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. So anyways, pag-exit naman ito sa Philippine Area of Responsibility, probably mga bukas na yan ng mga madaling araw siguro. Yan, kung kay Pag-asa, mga umaga ng Lunes. So, mga bandang umaga ng Lunes, inaasang e-exit itong si Ramil sa Philippine Area of Responsibility. Kay Japan Meteorological Agency naman, ganun din, puro umaga. Ganun din kay Joint Typhoon Weather Center. So, mga Lunes ng umaga o bago magtanghali, ang estimated ahead of time na e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, kung bumagal naman ang pagkilos niya, let's say naging 9 km ang kanyang movement o 10 km per hour yung movement niya, baka mga bandang hapon na ito tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa Lunes na po yan ng umaga o bandang hapon po yan. So malinaw po yan mga folks at yan po yung magiging kilos niya at pagka-exit niya ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng itong manatili sa tropical storm or mag-severe tropical storm. Ayon naman kay Japan Meteorological Agency, nasa severe tropical storm siya. So either way po yan ay malayo na yan sa kalupaan ng Luzon
kapag ito ay lumakas pa, mag-enhance development pa at maging isang severe tropical storm. Yan. So within 2 to 3 days po talaga ang lumalabas base na rin sa ating tropical cyclone intensity forecast. So pagkalabas niya ng PAR ay medyo naglalaro ang galaw niya dahil mukhang may high pressure area dito sa may bandang Hong Kong. Kaya medyo dadaos-dos ito ng pagkilos pagka-exit ng PAR sa Lunes. Medyo dadaos-dos siya patungo dito sa bandang Vietnam, sa silangan ng Vietnam sa mga susunod na mga araw po. So yun po ang pinaka-latest natin. Again, maaari pang magbago po ang trajectory niyan dahil iba-iba pa ang lumalabas na erratic na forecast ng tatlong weather agencies. At mula naman sa ating computer-generated na Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula sa forecast ng GFS, makikita natin medyo mataas ang trajectory ni GFS dito. Yan. Pero erratic din, pero mapapansin nyo po, paros kapareho siya ni Japan Meteorological Agency. Kay ECMWF naman, dito, mas precise kay ECMWF dito, tatama ito ng bandang Catanduanes daw, halos. So halos kapareho kay Pag-asa, kay NABGEM naman, halos kapareho din kay Pag-asa ang magiging kilos niya. So mukhang masusunod po yung forecast ng track ni Pag-asa at ni Joint Typhoon Weather Center, alin man dun sa dalawang yon. Well, at least pasok pare-pareho naman sa cone of uncertainty dahil napaka-erratic pa ng galaw nitong si Ramil. Ang nasisiguro lang natin, bandang Bicol talaga ito tatama, either magkatanduanis ito or magcamarines Sur. At least yun po ang mas malinaw. Wala naman sa ating tropical global spectral model. Ganon din dito, medyo mapapansin nyo po sa mean sea level pressure track ni Bagyong Ramil. Mapapansin nyo po dito na halos nasa bandang karagatan ito ng Catanduanes. Pero dito kung titingnan natin, halos naglandfall din siya sa may bandang Catanduanes din. So either way, then tatama nga po ito, medyo mataas sa may bandang Dipakulangan. Yan, Aurora region ito tatama. So pasok ng Central Luzon and then e-exit ito dito sa mas mataas. Bandang Ilocos Sur or bandang La Union ang sakop niya. Then e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes na nga po ng bandang umaga. Yan. Yan, lalabas ito. And then haharang yung high pressure area sa taas dahil dito mapapansin nyo po lumalakas na po yung ating hanging amihan. Yan, mga Lunes, lumalakas na po yung ating hanging amihan sa Lunes. So malinaw yan, lumalakas na. At bumababa na po yung hanging amihan o yung northeasterly surface wind flow o northeasterly surface wind flow po. Ayan o. Malamig ng simoy ng hangin sa buong halos eastern part o northern part ng China. Malamig na rin sa Japan. So winter na nga talaga sa northern hemisphere. At malakas na po at malawak na po yung kanyang high pressure area. Ito po yung ridge of high pressure area. Mababa na siya. At unti-unti bumababa na po yung ridge of high pressure area dito. Kaya ang nangyayari po, itong si Ramil, na itutulak siya padaos-dos pagka-exit ng PAR sa Lunes. And then kikilos ito pababa, pa southwestward, patungo sa direksyon ng Vietnam. So yun po yung pinaka-analysis natin. At kitang-kita naman po yung epekto ng high pressure area na to. Kasi talagang papasok tayo sa winter season sa Northern Hemisphere. Ang lawak ng high pressure area. So meron na tayong amihan na sa starting ng Lunes. Nagpaparamdam na po ng tuluyan ang northeasterly surface wind flow. Gaya nga po ng ating sinasabi, mga third week nga po ng October ay matatapos na po ang ating transitioning from habagat to amihan season na. So probably mga third week na talaga ng October. At kapag naramdaman na natin yan sa may bandang Batanes, bandang dulo po ng Ilocos region, totally tapos na talaga ang transition ng habagat season. Papasok na tayo at starting na po tayo niyan malamang sa amihan season, amihan season siguro starting nga po this coming week na darating na 20 onwards na po yan. So yan, malinaw po yan mga folks. Dahil binabago na po nito ang galaw ng anumang bagyo o low pressure area na imbis na hihilagang kanluran na itutulak na ito pababa. So dito pumapasok na po yung mas delikadong bahagi ng month natin
kapag bago matapos ang October ay may mabuong bagong low pressure area. Kapag may mabuong bagong low pressure area dito sa may bandang timog silangan natin o sa silangan sa labas ng bansa natin, asahan na natin mas bumababa na po ang mga trajectory ng bagyo. Usually dyan mararamdaman ng mga bandang Bicol region na yan or mag-eastern portion sa Visayas na yan, mga ganyan na ang direksyon yan. Mababa na. Medyo mababa na po yung trajectory niya. Kasi kung lumakas na po at bumababa na ng husto yung high pressure area dito dahil po sa winter season na nga po sa Northern Hemisphere, asahan na natin yung mga bagyo mabababa na rin ang magiging track o trajectory niyan. Madalas magbibicol region na yan ang mga direksyon niyan. So, be ready na lamang po sa mga kababayan natin sa Bicol region once na may bagong mabubuo. Anyways, meron bang progress yung binabantayan natin na convergence? Well, medyo good news po. Na-dissolve po yung ating binabantayan na convergence dito sa southern part ng Guam. So, hindi na po nagtuloy yung convergence. Kaya lumalabas, wala tayo sa ngayon na binabantayan dito na bagong convergence development. However, although nasa may ng Marshall Islands, mayroong medyo nagkakaroon na naman ng panibagong Coriolis alongside ng equator itong bagong convergence. Update namin kayo kung sakaling magkaroon ng development itong isang ito. Dahil disorganized pa ng kanyang tropical wave, kaya lang yung vorticity niya kasi kung titingnan natin, napakataas na po. Moderate na po ang kanyang vorticity. So mag-aabang tayo dahil napakalayo niyan. Halos under mid-Pacific. Tingnan natin kung kikilos yan pakanluran dahil mataas po yung high pressure area sa itaas. So tingnan po natin kung maisosway out yan ng high pressure area at titingnan natin kung tuloy-tuloy itong lalapit ng bandang Guam. So mag-update po tayo dyan ha. Malayo pa naman kaya hindi natin makukonklud pa kung iyan ay lalapit. So confirm ang kanyang divergence, ang kontrahangin sa kanya, mataas din, pero disorganized pa sa ngayon. So ang malinaw lamang, wala po tayong binabantay na bagong convergence dito. At nalusaw or na-dissolve po ng vertical wind shear yung tropical wave dito. So hindi na po nagtuloy na ito ay magiging isang aktibong invest. Dahil kung titingnan natin sa tropical cyclone strike probability, nawala na po sa listahan ng tropical cyclone strike probability itong binabantay natin na yun, na-dissolve siya. So yun po ang good news. Kaya mukhang wala tayong binabantayan o inaasahan na bagong low pressure area o kahit tropical wave. Siguro mga sa loob ng 3 araw, wala tayong inaasahan na makikitaan o matatanaw na magiging kasunod ni Ramir. So, yun po ang pinaka-good news man mga po. Pero mag-update nga po tayo dahil merong isang bagong tropical wave na naman dito sa may bandang Marshall Islands. So, mag-update po tayo niyan mga folks. Yan. Ito na yung pinaka-Western Pacific Basin natin. Aktibo na siya. So, wala na tayong magiging komento dyan dahil ilang beses na natin yan na ipapaliwanag mga folks. Pero sa latest naman ng Global Hazards Outlook natin ng mga katapusan po, aktibo pa rin daw na may potentially 40% o greater na maaring may mabuo pa rin tayong bagyo bago matapos ang month of October. Well, typically, yan yung mga Yolandan season na mga bagyo. Mga bagyong Yolandan season. Yan. Yan yung mga typical na mga bagyo yan. Malalakas na mga bagyo typically. Mga ganyang alanganing buwan. So, mga huling araw o huling linggo ng October, mga week 3 po, bago sa unang linggo po ng November ay aktibo pa rin daw ang development, 20 to 40% ang chance of probability na mayroong aktibong bagyo daw na mabubuo. Well, tingnan po natin dahil gaya nga po ng sinasabi natin, 4 hanggang 5 ang potentially na may maaring mabuong bagyo, which is ito na nga po si Ramil. Halos naka-4 na tayo kaagad na bagyo na namataan o nabuo. 2 nga lang dito medyo mintis. Isa dito medyo nagmintis, yung isa nakapasok ng par pero mintis pa rin itong si Kedan. Then yung isa nga po na nakatawid lang itong si di ba si Bagyong Paulo nga, di ba? So nagkaroon na tayo ng pang-4 at yung pang-5, well titingnan po natin dahil hanggang katapusan ay maaaring mayroong mga pong mabubuo pa. So abang-abang na lamang po at tingnan natin maigi, tututukan natin ito dahil ito yung typically kapag ka nabubuo bago magpalit ang month, malakas na bagyo ang typically nabubuo rito. So, bantay-bantayin po natin. Double check nga natin sa T6 264 hours. Baka biglang may mabuo o may forecast dito.
para ma-double check na rin natin kung magkakaroon ng tropical cyclone strike probability activities. Well, base rito wala naman, no? So far wala. Sa may bandang India meron, no? Merong low pressure area or tropical wave. So, yun lamang sa ngayon, walang bagong strike probability tayo. So, expected within 3 days, wala tayong mamamataan na panibagong tropical wave or bagong low pressure area na mababantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility pagkalabas o pagka-exit ni Ramil sa Lunes. So, yun po yung pinaka maliwanag dyan mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, well, mukhang kalmado naman ang ating pagyayanig ngayon, although may mga ilang aftershocks po mula kaninang madaling araw. Pero wala naman so far na medyo may kalakasan na pagyanig, hindi kagaya kahapon. Ang huling recorded natin na malakas na pagyanig dyan sa may bandang east ng General Luna, Surigao del Norte nga po. Ayan o, kahapon. Karoon tayo ng magnitude 6.2 na pagyanig na naman dyan. So malakas-lakas po. And then after nyan, wala namang sumunod. Mga malilitang aftershocks lamang sa may bandang Manay at Bogo, Cebu. At mula sa data feed ni PBOX ngayon hanggang ngayong tanghaling tapat ay so far isang magnitude 4.1 ang naitala sa may bandang northeast ng General Luna, Surigao del Norte. So mga aftershocks ito. Marami na ring aftershocks dyan sa bandang General Luna. And then most of aftershocks bandang Luna na naman. So maraming mga sunod-sunod na mga aftershocks kabilang na ang bandang Manay. So kung bibilangin natin ang cluster ng total earthquakes dyan, yan, yung, isama na natin yung hanggang bandang Dinagat Islands. Sa paligid po niyan ay nasa total of 170 earthquakes, so aftershocks. So marami maraming naging aftershocks itong si bandang General Luna. So ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil lalo na malapit pa dyan o sa paligid ng Siargao Island. Very tourist spot pa naman ang Siargao, so ingat na lamang po sa mga kababayan natin at kung may mga foreigner tayo dyan. Masyado pong yanigin ang paligid ng yan ng Siargao Island. So medyo nakakalungkot. Baka siguro tuloy pa rin siguro ang tourist spots dyan. Maging alisto na lamang po kayo at lalo na sa mga nagda-diving dahil magalaw ang ating tectonic plate dyan sa paligid na yan. Yun po, dahil marami po yung mga aftershocks dyan sa paligid ng malapit sa baybayin ng General Luna. Pero after 4.1 na aftershock sa General Luna ay isa pa lamang yung magnitude 4 natin so far. At yung mga aftershocks dito, medyo kumukonti na rin yung aftershock sa may bandang Davao Oriental. Sa Bogo, Cebu naman, unti-unti na rin kumukonti yung mga aftershock sa may bandang Bogo. So sana tuloy-tuloy na po na kalmado at tahimik na ang mga aftershocks dyan. Pero alisto pa rin tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga mahihinang pagyanig dyan ha. Ganon din sa bahagi ng Ilocos Norte. Yan, dito mayroon ding aftershock sa may bandang Pagudpod. Tingnan natin yung range ay nasa 21 po ang aftershocks nito o 21 total earthquakes and aftershocks. So medyo marami-rami na rin kahit papaano mga folks. Mag-iingat po tayo lahat. At tingnan natin yung total earthquakes base sa ating historical earthquake ngayon dahil tingnan natin baka umabot na sa mahigit 3,000 ang total earthquakes natin dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Yan, load natin ng month of October. Ayan, so nasa total of 2,765 earthquakes na po tayo. 2,635 sa magnitude 2.0 pataas. Pinakamarami ang magnitude 2 ha. Malamang yan yung mga puro aftershocks kasi. And then 140 na po sa magnitude 4 pataas. 12 sa magnitude 5. Tatlo na po ang ating magnitude 6 at isang magnitude 7.0. Pinakamaraming cluster dito pa rin sa paligid ng Bogo, Cebu, 1,793. Or kung ilalapit natin sa mismong precise area ng Bogo, Cebu, nasa 1,523 total earthquakes na po. Sa paligid po ng Bogo, Cebu yan ha. And then dito naman sa may bandang Mindanao ay pinakamarami ay 705 total earthquakes po dito sa may paligid nga po ng Davao Oriental. Dito naman sa bandang Surigao del Norte, ang clustered earthquake total 133
earthquakes na po. 133 earthquakes at dito naman sa bahagi ng Ilocos Norte, sakop ang range ay 36 total earthquakes po. So magalaw po talagang ating tectonic plates. Mapakanluran man yan o mapasilangan, ingat po sa mga kababayan natin dahil halos entire ng ating Pilipinas ay magalaw ang ating mga subduction zones, yung mga subduction plates. Magalaw. Ingat na lamang po mga folks at nakaka 2,765 na po tayo. Pinakamarami yan ngayong taon at mapapansin po natin sa ating annual frequency magnitude ay halos abutan na nito ang total earthquake last year. Yan o, nasa 18,149 po ang total earthquakes last year. Ngayong taon, nasa 17,114 earthquakes na po tayo. Hindi pa po natatapos ang taong 2025. So, mataas na ang ating confidence na mahihigitan nito ang total earthquake last year. At kung nagkataon na ganun po, ibig sabihin po, lumalala ng lumalala po o dumadami ng mas dumadami po ang mga paglindol natin sa Pilipinas sa mga sumusunod na taon. Lumalabas ganun po. Parami po yung mga total earthquakes natin habang lumilipas ang taon. Kaya dapat lalo po tayong maghanda dahil imbis na papakonti, lalong parami po yung mga nagiging pagyayanig natin sa Pilipinas. Kung hihigitan nito yung total earthquake last year nasa mahigit 18,000. Ngayong taon, 17,000 mahigit na po yung ating total earthquakes. Starting yan, magnitude 1.0 pataas na. So, malinaw yan mga folks So far, ngayong taon, meron na tayong isang magnitude 7. Last year, 2 po yung ating magnitude 7. Yan. Pinakamarami na rin ngayong taon, ang total natin magnitude 6+. Tapos, ang pinakamarami pa lang so far, last year, na magnitude 5.0 pataas, 62 po ito. Ngayong taon ay nasa 56 pa lamang. So, yun po yung pinaka-difference nila. So, bagamat October pa lamang po ngayon, kaya maaari pa pong madagdagan yan anytime. Kaya mas lalo po tayong magpe-prepare anumang oras sa mga susunod pang darating na mga pagyayanig. Dahil expected po, tuloy-tuloy pa rin na gumagalaw yung ating Pacific Ring of Fire. Sobra na ngayon agresibo ang ating Pacific Ring of Fire. Lalo na dito sa may bandang Pilipinas, sa Philippine Sea Plate. So, delikado po at lalo tayong maghanda palagi. Yan po yung pinaka-analysis natin ngayon. At diretso agad tayo sa lagay ng ating mga dam so far ay since umuulan na po sa may bandang silangan ng Southeast Luzon, wala pa naman sobrang umaapaw so far sa ating mga dams. Since nung nakarang araw kasi maraming mga dam ang binuksan ang mga gate, kaya siguro ay normal ang ating water level ngayon so far. Pero tatlo dito nasa critical dam level ito, si San Roque, Pantabangan at Magat Dam. So malamang wala tayong idea kung bakit, pero at least walang nakabukas na gate sa kanila. At mula naman kay Angat Dam hanggang Lamesa Dam, normal naman yung kanyang water level. Hindi naman critically aapaw ito sa normal high water level na 210. So almost 1 meter ang need para mag-overflow. So baka magbukas sila siguro bukas kapag umulan na dito sa Metro Manila. Well, tingnan na lamang po natin. Sa ilog naman, tumataas po ang ilog dyan sa bandang Rodriguez. Yan, sa may bandang Rodriguez po ito. Halos bandang Payatas, malapit sa Lamesa site. Tumataas po yung ilog natin dyan. At sa may bandang Lamesa naman, sa Quirino, ay mataas din. Tumataas din ng halos 41 yung alarm level natin. So yung current natin so far ay under rising po. Dito naman sa may bandang Ugong, tumataas din po. Sa sakop ng Valenzuela, tumataas din, rising din yung ilog. At sa may bandang Santo Niño sa Marikina, rising din ang water level dyan. So kapag umulan dyan, expected po, mabilis po ang pagbaha. Kaya be ready na lamang po dahil under rising po ang ating mga ilog. Probably dahil yan dito sa mga inuulan na ngayon malapit sa bandang Calabarzon area o bandang Central Luzon po. Umuulan-ulan na rin po kasi dyan, lalo na dito sa may bandang Quezon Province. So may mga tubig po na nanggagaling dyan sa may bandang Central Luzon, bumababa po patungo dito sa may bandang Lamesa Shed. And the rest na mga ilog natin sa Metro Manila, kaya under rising po yung ating mga ilog. So alisto po tayo just in case, lalo na kapag bukas po
na kung saan mas malapit na po dyan sa may bandang Central Luzon itong si Bagyong Ramil. So far yun lamang po yung ating report since as constant naman na hindi nagbabago masyado yung ating water levels. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, October 18, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 18, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. At since magiging gloomy tayo, expected unti-unting sasama na rin ang panahon natin sa Metro Manila within 48 hours. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.